Commission ng Bureau of Internal Revenue. Ganun ba? Oo. Sino? Ano alan? Ang pangalan, Charlie Mendoza. Ayun! Kasama natin siya via phone patch, si attorney, si Commissioner Charlie Mendoza ng BIR. Commissioner, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yeah. Magandang umaga po, Ka Jerry at Ka Tunying at sa mga libu-libong tagapakinig ng Dos por Dos. Good morning po. Morning Opo. po. Andyan daw po kayo sa Cebu, sa ASEAN Summit. Yeah, opo. Dadalo po tayo sa ASEAN activities ngayong araw. May tinatanong po si Kumbachero dito, Commissioner Kapag ka ba ang isang, hindi lang yung individual, kundi pati na rin yung mga kumpanya. Kapag ka ba may ginastos, halimbawa, pinag-estima mo ng bisita bilang bahagi ng iyong... Tulad ngayon, yung ASEAN Summit. ASEAN Summit. Pwede mo bang i-declare ang expense yun para mabawasan yung taxes na binabayaran mo? Well, yung operational expense po talaga naman pong extension na po pwede nating ibawas sa ating gross revenues. Pagka ganun, yung natira na lang, yun na lang ang magiging batayan ng sisingiling buwis. Yeah, opo. Kasi ang taxable income natin is binabawas na natin din yung ating mga operational expenses at yung mga allowable deductions. Ayun. Pwede nga pala. Tama. Ayos. Kasi merong ibang mga kumpanya po sa panahon ng krisis na ito, ang ginagawa po, Commissioner, nagbibigay ng, halimbawa, sa mga empleyado ng emergency transportation allowance. Pwede po bang ituring na kwan yun, na expense din? Well, expense po talaga yun kasi kung yung po ginastos ng kumpanya, binabawas po yun doon sa kanilang gross receipts. So expense naman po talaga yun. Hindi po yun magiging parte ng taxable income nila. Pero kasama part po ng income nung nabigyan ng allowance. Tama po ba? Well, papasok po yun in general sa income nung nabigyan ng allowance. Tama po yun. Kapag kasi yung iba ganun ang ginagawa, may basic salary tapos nilalagyan ng allowance yung iba. Yun ho ba allowed under the law, Commissioner? Kasi yung ibang allowed po yun, opo. Pero may mga allowable deductions naman po tayo. Hindi naman po lahat ng income na pumasok sa atin ay nasasubject sa tax. Halimbawa kami ni Kumbachero, hanggang magkano po ba ang allowance na pwedeng ibigay sa amin na hindi ninyo matatak? Manghihingi kasi kami sa management ng DCRH. May mga limitations po rin kasi tayo. Meron mga requisites para mag-qualify ang allowable deduction. May certain amount ho ba? Halimbawa, 5,000 lang hanggang 6,000 lang, ganon? Yeah, meron po. Yes po, meron po. Meron po mga certain limitations po. Especially pagdating halimbawa sa mga fringe benefits, o yung tinatawag na de minimis benefits, meron pong limitation po. Okay. Commissioner, ang totoo po nung kaya kami napatawag po sa inyo, hindi ba't in-extend ninyo ang filing ng income tax return? Ano ba, hanggang May 15? 15 po. Opo. Ano ba, meron pa bang magpa-file o nakapag-file na rin naman yung ating mga kababayan dun sa unang deadline? Meron pa po. Meron pa pong mga magpa-file at magbabayad ng kanilang income tax, annual income tax payment for the taxable year 2025 ngayong Mayo. Meron pa rin po. Marami pong nag-avail dun sa extension? Medyo marami din po. Opo, wala lang po. I don't have the exact figures pero based sa monitoring po namin, marami po ang hindi nagbayad nitong nakaraang Abril at we anticipate na ngayong May 15 po at the latest magbabayad. Doon po sa mga nakikinig sa atin ng mga taxpayers, ano po ang meron kayong message sa kanila considering meron pa naman tayong isang linggo? Yes po, at palagi ko nga pong sinasabi kapag kausap po ang mga stakeholders natin, even yung mga business organizations, na wag na po tayong maghintay sana sa huling araw, file early, pay on time, at magbayad po tayo ng tama. Sapagkat para hindi na rin po kayo ma-hassle kung magsasabay-sabay kayong mag-file on the last day. Bagamat handa po kami
na mag-entertain at mag-handle ng voluminous transactions na ini-expect po namin during the last few days for the filing. Opo. Kumusta po ang collection, Commissioner? Itong mga nakakaraan kasi masyadong nagpapasikat ang Bureau of Customs. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kayo po ba sa BIR? Meron daw silang mga historic na first time in the history na collection Sa isang partikular na buwan. Sa isang partikular na buwan. Kumusta po ang BIR naman? Maayos din po ang collection natin. In fact po, last March, ang ating collection is around 12% higher Uy! than the actual collection last year. So double digits po ang growth natin Wow! last month, ang gross collection. Okay. At ngayong April na po, nagulat din kami sapagkat when we extended the payment of the 2025 annual income tax to May 15, in-expect po namin na magkakaroon ng significant na deficit. Because of course nga po, ang presumption kasi ng ating mga revenue targets, papasok lahat ng April. Yes. Pero as of yesterday ho, monitor namin, nalampasan pa namin as of yesterday ng around 5 billion na yung internal goal namin for April. At yan po ay ine-expect pa namin na tataas as we receive yung mga reports ng ating mga authorized agent bank. So, masayang-masaya po kami doon sapagkat despite the extension, nalampasan pa namin yung internal goal namin for April at inaasahan po namin na ang momentum ay magtutuloy-tuloy pa ngayong Mayo sapagkat yun nga po may mga inaasahan pa tayo na maraming magbabayad ng 2025 annual income tax. Yung 5 billion na yun, internal target lang po yun? Yeah, opo. Kasi meron po kasi tayo mga internal target no monthly. So nalampasan po natin yan ngayong Abril despite the extension. Saan po ninyo ina-attribute yung increase na yan at saka yung sinabi nyo pati nung March considering meron tayong crisis, yung iba medyo gipit, baka yung iba hindi pa nakakapagbayad ng tax? Well, unang-una po nagpapasalamat tayo sa mga taxpayers natin. Yan naman po ang palaging panawagan natin sa kanila na magbayad ng tama, magdeklara ng tama. And of course, meron po tayong mga programa. Ang palagi ko nga pong ine-emphasize sa mga kawani natin sa Bureau of Internal Revenue ay gawing madali, gawing maging accommodating sa ating mga taxpayers at gawing madali ang pagbabayad nila o yung proseso ng pagbabayad. Sapagkat nauunawaan po natin na yung pagbabayad na lang ng buwis, medyo, alam nyo naman, gastos yan para sa ating mga kababayan. So, ang the least that we can do is to make the process easier for them. And yan po ang mga ginagawa natin ngayon. Meron po tayo mga ni-launch na mga digitalization initiatives lately. May mga ini-streamline po tayo ng mga regulations at mga processes. At yan po sa paniniwalang po namin ay nakatulong din. And of course, yung taxpayer education, taxpayer information campaign, paulit-ulit po nating ine-emphasize ito sa ating mga taxpayers. Yung po bang, sapagkat importante po sa amin ang voluntary compliance. naalala po namin, nung dumating po kayo dyan sa BIR, ipinatigil nyo yung, sinuspend po ninyo yung paglalabas ng LOA, yung letter of authority, pero ibinalik na. Yes po. Hindi ba pwede, hindi nyo ba na pwedeng i-attribute din doon yung pong mas magandang koleksyon? Kumbaga medyo yung tao kasi pag nagtitiwala doon sa binabayaran niya dati ayaw magbayad Total kokotongan lang naman kami niyan nung inalis, inayos, baka nagbayad na yung ng tama yung mga taxpayers natin. Yeah, opo. Naniniwala po kami dyan na of course, ang binibuild natin is yung trust ng ating mga taxpayers, yung tiwala nila. So sa tingin nila, sabi ko nga po, palagi kong sinasabi na at ito ay dealing sa atin ng ating Pangulo na we have to collect the proper amount of taxes but we have to do it efficiently and fairly. Kolektahin lamang kung ano ang tama. So kapag nararamdaman po ng mga taxpayers na patas naman tayo sa proseso at yung tama lamang ang kinokolekta natin, ito po ay nagmo-motivate at i-enhance ng voluntary compliance. Magkano po ang target ng BIR for this year? Ngayong taon po, ang ating DESS target is originally close to 3.6 trillion. Although nung huling meeting po ng DBCC, which is an interagency body na nagsiset po ng target ng mga revenue collecting agencies,
Ang emerging goal po na sinet nila is 3.43 trillion for this year. 3.43 trillion. Ma-achieve po ba? Kaya ba? Kaya? Pipilitin po natin, pagsusumikapan po natin na ma-achieve yan sapagkat alam naman natin na ang mga buwis na binabayad ay kailangan natin. Ang laki ng gastusin ng Kailangan. gobyerno ngayon. Kailangan talaga. So yung March, April ay sumobra sa target, tama po ba, Commissioner? March, April. Yeah, po, in fact, ang cumulative po natin from January To to April. April ay sobra po tayo sa ganun ba? at meron po tayong growth na significant din. Mga ilang percent po? Ang ating pong growth ito po kasing April is tentative pa. Pero yung ating growth from January to March, Okay. tanggalin po natin yung refunds kasi binabawas yan. Yung net is, ang ating pong growth is around 4-point-something%. 4%. 4%. More than 4%. So hindi totoo yung sinasabing laging bagsak sa koleksyon ang BIR. Hindi po. Hindi naman po. In fact, yung March nga po is that's double digits ang ating gross revenue growth. Yung bang 12% na revenue growth na yun sa isang buwan, double digit hindi ba yun? Hindi ba kagilagilalas na sa BIR? Parang unprecedented ba yun o marami naman ng parehong numero before? Well, may mga taon naman po na significant din po ang growth ng DIR. Okay, sir, maraming salamat po sa inyo at bumalik na kayo sa mga bisita niyo dyan. Pero ihinay-hinay po sa Lechon Cebu, ha? Nako, oo nga pala. Commissioner, ha? Hinay-hinay po. Sabihin nyo kay Kuya Jojo, huwag kayo masyadong pakainin ng maraming Lechon Cebu at baka ma-high blood kayo. Salamat po. Katunying ka, Jerry. Maraming salamat. Salamat po. BIR Commissioner Charlie Mendoza.